Ngayon, wala na kayong maibato sa kanya, no? Dahil hindi na siya part ng DepEd, wala na kayong maibabato pang putik laban sa kanya. Kinakabahan na sila. Tuko yata niya dito, si VP Sara Duterte. Pepe, pakita mo yung party-party ni Inday Hanip. Galing pala commending, oh. O, diba? Halatang fake news. Pakita natin, mga lodi, yung party-party at kending-kending ni VP Sara Duterte at saka ni Harry Roque. O, pakilala po natin sa kanya na si Junjun. Ito po yung video para masilayan mo at mamulat ka sa katotohanan na mali po talaga yung pinaniniwalaan nyo. Kaya talaga binablock ko kayo eh. Galing ni Harry Roque commending, oh. At saka ni VP Sara Duterte, oh. Ang tanong, tama ba si VP Sara Duterte yan? Tanong lang naman, mga tanso, o baka naman kampihan nyo. Yo, what's up mga Lodi? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito na naman po mga Lodi. Meron lang po akong gustong linawin sa inyo. Bakit po ako nagbablock ng mga tanso sa aking page? Kasi po, mga idol, kahit anong gawin po nating paliwanag sa kanila, yun at yun po talaga ang kanilang pinaninindigan kahit fake news po. Kagaya po nito, mga Lodi, si Jun Ibeya. Hindi ko po alam kung saan niya po nakukuha yung mga impormasyon. Basta po yun po talagang pinaglalaban niya. Kasi nga po, nag-post po ko na nakaraan. Bakit po ako nagkaganto? Bakit ko po kinalaban ang administrasyong ito? Nagsasalita lang po tayo sa tama, mga idol. Masama po ba magsalita laban po sa ating pamalan at nakikita naman po talaga natin na kung ano po yung ginagawa lang kamalian dito po sa ating bansa. Kayo naman kasi pinagtatakpan nyo kaya hindi nyo nalalaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Kagaya nito, nabalutan po ng fake news ang utak ni Lodi Junjun. Junjun! Sana mapanood mo to. Hindi ko po muna siya blinak, mga idol. Gusto ko mapanood niya ang aking video para naman po baka naman malinawan pa. Baka may pag-asa pa po. Sabi niya kasi dito, wag daw po natin baliktarin ang nangyayari. Nasa tamang pag-iisip na kami. Nagsimula naman yata nung tawaging Ming Bangag ng Presidente Bo. At nung tanggalan daw po ng CF, mga Lodi. Dito pumunta tayo sa part na to, mga Lodi. Papakita ko lang po sa kanya na mali po ang kanyang iniisip at pinaninindigan. Medyo nakakatuwa rin po, no, dahil masusuplak natin yung mga ganito. Pero nakakasawa rin po kasi araw-araw natin yung ginagawa. Yung tayo po lagi nag-a-adjust sa mga ginagawa nilang kalokohan. Diba? Kaya po, mas pinili ko pong mabawasan po ang aking mga followers o mga manunood ng mga tanso. Kesa naman lagi po tayo nag-a-adjust. Ako po lagi nag-a-adjust. Mahirap po yung ganun. Pakita lang po natin, baka malinawanagan po siya. Sabi niya po kasi, ang nanguna daw po si PRRD. Kaya po nagsimula daw po yung hidwaan. Eto ha, sinabi ni PRRD yung salitang bangag nung panahon po ng kampanya. Hindi pa nananalo ito si BBM nung nangyari yon. Yan ha. Una yan. O ito, pangalawang picture. Nung nanalo na si PBBM, naging okay na sila. Dahil part lang naman po talaga ng strategy yun. Alam nyo naman yan. Para naman hindi lumaki dito sa Pilipinas. Hindi kayo namulat sa politika ng Pilipinas. Tapos, eto pa ha, kitang-kita naman na okay po yung ugnayan. At tinurn over na po ni PRRD kay PBBM ang kanyang trono bilang presidente ng ating bansa. At dito nga mga Lodi, dumalo pa nga po si PBBM dito sa Davao. At yung hinahunting po nila ngayon si Pastor Kibuloy, wala naman po silang problema nung time na yan mga Lodi, diba? Tama ako, mali. 10 million, diba? Yung pabuya ngayon. Dati naman wala namang ganyan-ganyan. Kasi nga maayos yung panahon na yun, mga Lodi. Kitang-kita naman natin sa mga picture na pinakita ko sa iyo, Lodi Junjun, na wala naman po talaga naging problema after manalo ni PBBM at hindi na po nagsalita si PRRD sa kanya ng kung ano-ano. Nakaupo na si PBBM, okay na. Kaya wag mong sabihin na si PRRD ang nagsimula ng gulo. Nung panahon po ng kampanya, matatanggap namin yon, pero nung nanalo na siya, naging okay na po sila. Maging magkaibigan na po sila ulit dahil tapos na ang kampanya. So dito tayo. Sa sinasabi naman po niya na tinanggalan daw po ng CF si VP Sara Duterte. Ito na naman. Dito ba talaga nagsimula yan? O dun sa tambaluslos ninyo? Pinag-iinitan nga po si VP Sara Duterte kahit walang ginagawa, sinisita. Ginagawan ng mali, kaya po napuno si VP Sara Duterte at tinawag na tambaluslos, yung luslos talaga.
At dito daw po nagsimula. Hindi. Kasi wala naman talagang pakialam si VP Sara dyan sa CF fund na yan. Kaya nga okay lang sa kanya. Nag-hearing pa po sa Congress about po dito sa tinalakay po nila na CF fund daw po kuno na winaldas daw po ni VP Sara Duterte ng 11 days kung hindi ako nagkakamali. At take note mga idol, COA na ang nagsalita na yan dapat talaga ang pinaniniwalaan natin dahil yan ang may karapat-dapat na mag-imbestiga. Wala po silang sapat na ebidensya para masabi po na si VP Sara Duterte nagwaldas ng ganung kalaking halaga. Dahil nga po, meron po silang reports kung saan po napupunta yung pinagastusan po nun. Nagpapaniwala po kasi kayo kay Tamba. Kaya nagkaaganyan kayo eh. Ayan mga Lodi, ito pa. Dagdag na lang natin about po dun sa DepEd Secretary po si VP Sara Duterte. Meron daw pong mga anomalya. Kaya po, ayun, napilitan po si VP Sara Duterte na mag-resign. Para wala kayong mabatong hindi maganda sa kanya, nag-resign na siya. Tinanggal yung CF, okay lang. Para wala kayong masabi sa kanya. Kaya yan ang naging magandang desisyon ni VP Sara Duterte. Ngayon, wala na kayong maibato sa kanya, no? Dahil hindi na siya part ng DepEd, wala na kayong maibabato pang putik laban sa kanya. Ngayon, ano nang susunod yung gagawin? Dahil sitting pretty na lang ang ating Vice Presidente na talaga naman dapat yan ang kanyang ginagawa. Na mag-antay lang kung ano man ang mangyari dito sa ating bansa. Kinakabahan na sila. O yan. Junjun, napaliwanagan ba kita na hindi si PRRD ang may sala? So dito naman po tayo sa sinasabi niya na tamparurot yung ate nyo. Tinutuko yata niya dito si VP Sara Duterte. Pepe, pakita mo yung party-party ni Inday Hanif. Galing pala commending, oh. O, diba? Dito pa lang mga Lodi, sa sinabi niyang party-party at kendeng-kendeng daw mga Lodi, halatang fake news. Yan napapala ng alam nyo yun, pinipilit pa rin magipagsabayan sa social media. Kaya yung nakikita nilang ganun, akala nila totoo mga idol. Ito. Kala nila si VP Sara talaga tong sumasayaw na to. At saka si Harry Roque mga Lodi. Dinagdag ko na ha, kasi sinasabi nila si Harry Roque daw po kasi wala doon sa comment mo. Ito si Harry Roque at saka si VP Sara Duterte. Pakita natin mga Lodi yung party-party at kending-kending ni VP Sara Duterte at saka ni Harry Roque. Pakilala po natin sa kanya na si Junjun. Ito po yung video para masilayan mo at mamulat ka sa katotohanan na mali po talaga yung pinaniniwalaan nyo. Kaya talaga binablock ko kayo Wala akong mapupulot na mga magagandang komento dahil yung kung ano lang yung gusto nyo, yun lang talaga ang paninindigan ninyo. Ito, panoorin mo mabuti yung pagkending. Yan. Galing ni Harry Roque commending, At saka ni VP Sara Duterte, Grabe naman talaga. Woo! Idol na idol ko na yung mga tanso, mga idol. Diba? Marami kasi ako nakita sa comment section itong video na to, mga Lodi, na ayan, galit na galit sila kay VP Sara. Yan, pasayaw-sayaw na lang po yung VP natin. Sinasayang lang niya ang pasweldo ng ating taong bayan sa tax ng bayan. Yan, pakita natin. Ang galing ni VP Sara Duterte. Sumayaw, no? Tropico, Dito sila nagagalit, mga Lodi. Yung gumaganon-ganon. Diba? Peace bomb. Okay. Diyan sila nagagalit kasi VP Sara Duterte. Tatak Duterte yung ganyan palakpakan natin, mga Lodi. Okay ka na, Lodi Junjun. Nakita mo na yung video na gusto mo makita. Yung ayan, sa Isla Patropico. Masaya ka na. So, ang tanong, tama ba si VP Sara Duterte yan? Tanong lang naman, mga tanso, o baka naman kampihan nyo. Kasi nga, iisa lang po kayong kulay Para kayong, alam nyo yun, parang yung dilawan, pinklawan dati. Pag pinuputakti ako dito, natatanggap ko pa yun dati. Ngayon kasi mga Lodi, ang hirap na mag-adjust lagi na lang sa inyo. Kita mo ba yan? Si Harry Roque ba yan? Si VP Sara Duterte yan? Junjun? Junjun! Kamusta na? Sasabihin nyo, bastos ako. Kapag nasusupalpal kayo, nambabastos ako. Pag nagsasabi ako ng katotohanan dito, sasabihin nyo, fake news yung sinasabi ko. Mga pinapakita ko sa inyo dito, mga idol, puro may ebidensya. Kayo, nagsasalita kayo dyan, nagpo-post kayo ng mga edited pa ng mga picture.
Kaya ganoon nga mga Lodi, iniiwasan ko na po talaga na magkaroon ng tanso dito sa page ko. Nakakahawa po kaya yung mga ganyan. Baka naman yung matitino kong followers madamay pa, mahawa sa inyo. Yan ang rason ko mga Lodi. Kung bakit nagbablock ako na mga kagaya ninyo na mahilig maniwala sa fake news. Inuutulan kayo ng ayuda, inuutulan kayo ng mga pamigay na mga pagkain. Ayun na, naniniwala na kayo. Kasi tunay na may malasakit daw si Tamba at saka si PBBM, si Lisa. Pero band-aid lang naman na solusyon yung pinaranas niya sa inyo. Hindi kagaya ng ginawa ni PRRD na pangmatagalan yung mga bypass road, yung mga bridges, yung 10 years na expiration ng lisensya, yung sa OFW, yung mga passport ninyo. Hindi nyo ba napapakinabangan yan? Anak ng tinapay naman. Yan ang dapat pangmatagalan. Yung transportation, yung LRT natin, yung MRT, ang dami po niyang pinagawa dito. Ang dami niyong nirereklamo kay PRRD. Pero dito sa panahong ito, mas marami pong kareklamo-reklamo. Pero wala kayong ginagawa dahil nga idol ninyo. Masyado kayong panatiko. Kaya binablock ko na kayo. Sana maintindihan nyo ha. Kagaya na lang dito, sinampul ko na to, Lodi ha. Baka hindi mo pa rin maintindihan kung anong klaseng mga supporters kayong mga tanso. Kaya pinag-aalis ko na kayo dito kasi pinipilit nyo talaga yung mga hindi dapat. Wala na akong magagawa dyan. Hindi ko na kayo mamumulat sa katotohanan dahil sarado ng isip ninyo. Kaya po mga Lodi, sana po maintindihan nyo. At maraming salamat po sa mga Lodi nating supporters pa rin hanggang ngayon sa aking page. Stay safe mga Lodi and God bless you all. Peace bomb na!